Kasi yung dinadahilan ni Mr. Lacson, yung chairman ngayon ng Blue Ribbon, na ito ay parliamentary courtesy tradisyon. Hindi po yan batas, courtesy yan. So, pwedeng i-break because remember, ilang beses nang binrake yan ng Kongreso. I'm referring to both chamber of Congress when they invited and subpoenaed former President Rodrigo Roa Duterte and the incumbent Vice President of the Republic of the Philippines. Do you remember, maalala ng mga tao, na nung sinabpina siya ng House Committee on Appropriations na ang chairman mismo ay si Elizalde Co ng Bicol Party List. At ang nag-preside ay si Marikina Congressperson Estela Luz Kimbo, no? They set aside. O bakit itong si Saldi ko, mga kababayan, hindi makuhang ipatawag nitong si Ping Lacson? Tagapagtanggol ba ni Saldi ko itong si Ping Lacson, mga kababayan? Bakit iniiwasan nila na ipatawag itong si Saldi ko dyan sa Senado? Ito nga rin yung ikinagagalit nitong si Senador Dante Marcolita, mga kababayan. May pinagtatakpan ba itong si Ping Lacson? Kaya ba talagang pilit nilang pinapalitan itong si Senador Dante Marcolita bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan, para pagtakpan nila ang mga tao na ito? May itinatago ba itong si Ping Lacson? Bakit natatakot? Ping Lacson, huwag kang matakot. Senador Ping Lacson, huwag kang matakot na ipatawag itong si Saldi ko. Kasi nga, si Vice President Sara Duterte nga, na pangalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa, ay pinatawag nga sa Kongreso at pumunta nga. At hindi lang basta pumunta, mga kababayan, talagang pinahiya pa ng mga walang hiyang congressman doon sa Kongreso. Samantalang itong si Saldi ko, ayaw ipatawag. Ni Ping Lacson, nagtatalo pa sila ni Senador Dante Marcolita. Ano, Ping Lacson? May kinatatakutan ka ba? Baka may sumingaw. Baka may talagang mas mataas pa na tao na talagang may utak sa pinaka-controversial na flood control na ito. Baka yung amo mo, ha? Mayos ka, Lacson. Yung tradition na courtesy, parliamentary courtesy or co-equal courtesy sa President and Vice President. So, I find no reason kung talagang didoso, unless they are trying to cover up something, na isabpina o imbitahan muna, no? Before issuing a subpoena, itong lahat ng sangkot. Mr. Romualdez, the name that cannot be named, finally named yesterday. At ang siguro ang isang observation dyan na Admar Jade, dahil nagsalita na rin si former Speaker Lamur Romualdez kagabi, itinatanggi niya na sinasabi niya imposible na madala yung ilang pera o ilang maleta ng basura dyan sa 42 McKinley sapagkat under renovation daw, no? Alam mo naman yung drop-off point, lumabas din sa investigasyon kahapon, ginagawa nga sa mismong gasoline station sa may Fairview, no? So it's not impossible to make an area, a secluded area, well fenced area na hindi nakikita ng mga tao sa loob ng isang under renovation property, no? Ang observation ko lamang dito, Jade, hindi niya tinanggi na siya ang may-ari noong 42 McKinley, no? Pero wala rin siyang pagtatanggi na may dinalang pera doon sa Forbes Park, sa isa sa kanyang mga tahanan, at hindi rin niya tinanggi sa kanyang pagtanggi kagabi doon sa pagdadala ng pera sa Residencia de Aguado sa Malacanang, sa tapat ng Gate 4 ng Malacanang Palace. So, yan ang mga ilang observations natin sa mga pangyayari kahapon kagabi. Kaugnay nga dito sa ikang matapang, magiting na pagharap
ng isang dating security consultant na bahagi ng 70 o mahigit na security company ni Bicol Party List Representative at former Appropriations Committee Chair Elizalde ko. Opo. Date. Kung sakali mong maimbitahan ito, Sir Jay, itong mga nabanggit na personalidad, sa tingin mo, sisipot sila? Dalawang bagay. Pwedeng hindi sila sumipot. Hindi sila sumipot sa imbitasyon, they can be issued subpoena. Pag hindi sila sumipot, pwede silang katulad ng ginawa nila kay Pastor Kibuloy, pinadalhan ng pinalabasan ng warrant of arrest, no? Kung magugulitan ninyo yung ginawa ni Senator Risa Ontiveros humingi ng warrant of arrest para sa pagdalo ni Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Senate Committee on Women and Child Welfare, kung naman yung committee na yon. Opo. Pero kung yung mga nabanggit po ninyo, mga personalidad ay wala na dito sa Pilipinas, nasa ibang bansa na, may habol pa ba? Kung merong, anong tawag nito? Kung merong existing extradition treaty, doon sa mga bansang pinuntahan nila, halimbawa, example lang naman ito, no? Si former senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, nasa Amerika, meron tayong extradition treaty sa Amerika. That's why iniisip nga ng mga, alam mo, yung mga malilikot mag-isip ng mga political scientists, siguro kaya umalis sa Amerika si Saldico at sinubukan niyang pumunta sa France dahil unang-una may extradition sa USA. Ngayon, marami rin tataka bakit nasa Singapore na siya pagkatapos pumunta ng Spain. We can only speculate. Maaring pinabalik siya because my theory, Jade, Admar, ay ayaw ng 246 congressman and former congressman, kasi yung iba hindi na nakabalik, no? Dahil natalo na sa eleksyon, o yung iba nagretiro na, yung iba naging gobernador, naging mayor, takot sila na katestify si Ko sapagkat madadawit sila sa usapin, whether they like it or don't, Jade. Opo. Anong... Hindi ko ikaw, alam mo, Jade, no? Congressman ka, isa ka dun sa pumirma dun sa impeachment in exchange for 150 million, whether in goods or in kind or in cash, no? Kung makagawa ka ng paraan na gagawa ka dahil mahirap na. Imagine mo, halimbawa, congressman ka ng, halimbawa lang ito, kunyari, congressman ka ng Bukidnon, 2nd District, kunyari, ikaw si John Flores, yung congressman, dating Deputy Speaker, ngayon, Deputy Speaker dati ni Romualdez, pero hindi pa naman siya napapalitan. At naging malapit ka, plus the fact na yung kumpanya mo ng construction nakakuha rin ng bilyones na ano tawag nito, na flood control construction project. Talagang kikilabutan ka kung sakaling makabalik si Saldico. Opo. Sa tingin po ninyo, Sir Jay, may mapapanagot dito ng mga kongresista? May makukulong bang mga kongresista o mga senador dito sa maanumalyang flood control projects? Mahabang proseso yan. Pero mabuti binanggit mo yan sapagkat hapon pinakikinggan ko yung testimony ni Mr. Bernardo, no? Yung former undersecretary ng DPWH. Puro ito aligasyon. Walang direktang kaya ako nagtataka rito kay Secretary Remulla na parang nakakahon lahat yung sasabihin niya kasi walang lumalabas na parang hearsay lahat dahil ang sinabi anong tawag nito, yung sila ang binigyan sila ang kumuha ng pera, ito si Alcantara, siya nag-ipon ng pera ng advances mula sa mga anong pangalan nito, sa mga kontraktor, tapos pinadala sa ganito, sa ganyan. Walang direct, even
in exchanges of messages or phone calls with this, sino ba mga binanggit niya kahapon? Villanueva, Estrada, Escudero, Bersamin, including Executive Secretary Bersamin, no? At saka sino pa, si Nancy Binay. Lahat ito para sa, kung ikaw ay abogado na nakakaintindi sa batas bilang litigator, bilang isang humaharap sa korte, mapapasura ito. Kasi hearsay. Wala kang hawak na ebidensya na whether litrato or anong tawag nito or yung actual na ikaw mismo nag-abot. Walang ganun eh. Kaya ang masama lang sapagkat pagkatapos ng sinalsal ito ng mainstream media at pinalalabas na may kasalanan na sila. This is not in defense. No? Ito as an objective observer and a former journalist, ito yung observations ko. You cannot, sana doon, malinaw eh. Sabi niya yung isang undersecretary. Ngayon, yung Olaybar naman, tinanggi niya na nakausap niya at nakipagkita siya rito kay Bernardo. Doon parang hearsay na yan. Ganon din kay Nancy Binay. Sabi niya, dinala sa Quezon City, sa isang bahay sa Quezon City. Taga Makati si Binay, no? So, si Escudero naman, sabi niya, isang, pinadala daw kay Escudero by way of a courier. Hindi naman nila dinala yung courier, yung nagatid. So, lahat ito parang kasama sa isang malaking drama na nagustong i-broadcast ng DOJ o ng kasalukuyang administrasyon for whatever purpose, hindi ko alam. Meron ba silang gustong pagtakpan? Meron ba silang gustong i-paint na senaryo? I don't know, but it appears kahit na yung testimony ni Alcantara, pwedeng lusaw kung kasing galing kang abogado ni Bobet Torion o kaya ni Ferdy Topacio o kaya kung sino mang, kasi pag sanay ka sa korte, batikan ka sa korte katulad ng mga kilalang abogado, yung isang kasama nyo dyan sa SMNI, si dating legal advisor to the president, no, yung Bicolano, si attorney yung kasama ni Hana na nagpo-programa. Panelo po, Attorney Panelo. Panelo, oh. Pag yan ang mga abogado mo, ikaw ang abogado ni Escudero, ni Binay, o sino man yung pinangalanan, first base pa lang lusaw na yung argumento ni Boying Rimulya. Kasi walang pako na nakadiin doon sa kaso. Yun nga naman mga kababayan, alam naman natin kung gaano din kasinungaling itong si Rimulya. Pagkakampi niya mga kababayan, pagtatakpan niya yan. O katulad nung anak niya, nasaan ba yung anak niya? No, bakit biglang nalusaw yung kaso? Yung nahulihan ng napakaraming pinato yung dahon ng marijuana mga kababayan, bakit na-dismiss kaagad yung kaso? O ito mga kababayan dapat sana pinangalanan na lahat. Kasama na si Pangulong Marcos, kasi nga may mga napabalita din na itong si Pangulong Marcos ay tumatanggap ng donation mga kababayan mula sa mga kontraktor ng mga flood control na ito para nga gamitin nung nakaraang eleksyon. Bakit hindi nila binanggit? May pinagtatakpan nga mga kababayan. Itong investigasyon na ito, baka mauwi ito sa mga butiti at sapsap nga lang yung maparusahan. Yung mga malalaking isda, baka makawala ito mga kababayan. Yun na nga, nandito na lang muna at ulit bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Bergie Veraligios ng Pulilan, Bulacan, kay Mibilin na Balikaw ng tawag dito ng kalimutan ko yung lugar ni Marcos mga kababayan. Shoutout na rin kay Lods Dang Variety Vlogs. Shoutout na rin kay Ilocos Norte pala, sorry Ma'am Mibilin. Shoutout na rin kay Nina. Shoutout kay Mami Di Saborbi. Shoutout kay Antonio Pus. Shoutout kay Milicio L. Shoutout na rin kay Dindo Palma.
shout out kay Adivo, shout out na rin kay Luis Padilla, kay Alejandra Acabado, shout out na rin kay Valeriano Junior Lumayag, shout out kay Merlinda Arcio, shout out kay Ivan Amarante, shout out kay Irene Yalong, kay Ma'am Imelda Pasqua ng Bulacan, shout out na rin kay Joseph Pabila at kay Pumpampi Dakulin. At yun na naman, dito lang muna kay George Baskis at kay Pini Lujay, shout out na rin. At yun na naman, dito lang muna at once again, this is Ronnie TV mo, ingat lahat. God save the Philippines.